Ngayon po ay pag-uusapan natin ang pagsasaayos ng balanse sa trabaho at buhay. Ang proyektong ito ay naging posible sa pamamagitan ng magiling na suporta ng serbisyo suporta sa pamilya at komunidad. Ito po ay binuo ni Dr. Polly Shaula, dinisenyo ni Cavita ang aming program coordinator, at ako naman po ay si Adam Mela, community educator. Ang kalusugang pangkaisipan ay hindi lamang tungkol sa paggamot sa karamdaman. Ito rin po ay tungkol sa pag-aalaga ng katatagan, balanse at makabuluhang koneksyon sa pang-araw-araw na buhay. Nangangulugan ito ng paglipat mula sa isang modelo ng kakulangan patungo po sa isang modelo na nakabatay sa lakas. Pagbuo ng proteksyon tulad ng makasanayan sa pagharap, suporta sa lipunan at kamalayan sa sarili. Tumataas na alalahanin sa mga komunidad. Ang stress, malalang sakit o burnout, kinikilala po ng World Health Organization bilang isang occupational phenomenon, at kalungkutan. Pinapakita po ng research na ang kalungkutan po ay may epekto sa kalusugan. Ito po ay katumbas ng paninigarilyo ng 15 na sigarilyo bawat araw. Kahulugan ng World Health Organization sa mental health. Isang estado ng kagalingan kung saan nagpagtanto ng bawat individual ang kanilang potensyal, maaaring makayanan ang mga normal stress ng buhay, maaaring gumana ng produktibo at maaaring mag-ambag sa kanilang komunidad. Ano ba ang harmonious work-life balance? Maraming tao po ang nag-iisip na ang balanse ay nangangulugang na paghahati ng oras ng pantay-pantay sa pagitan ng trabaho at tahanan. Ngunit sinasabi po ng research ay hindi po ito tungkol sa pantay na oras. Ito po ay tungkol sa harmony o pagkakasundo. Ang ibig sabihin ng harmony ay pakaramdam na naroroon, nakatuon at nakahanay sa anumang papel na ginagampanan mo sa kasalukuyan. Ang mga dahilan ng imbalance ay patuloy na digital connectivity, mga hindi makatotohanang hinihingi, mataas na workload or perfectionism, kakulangan sa mga hangganan o boundaries, at mga talamak na stress. Ito po ay nagtataas ng cortisol sa katawan at nagkakaroon rin po tayo ng burnout, at ito po ay nakaka-apekto po sa kalusugan natin. Ano ba mga estratehiya para manumbalik ang balanse? Magtuon po ng hangganan or boundaries na tinatawag na psychological detachment. Tulad po ng no work zones, i-off po ang mga notification pagkatapos ng cut-off time. Isang halimbawa rin po yung energy over time. Hindi lang ito time management. Ito po yung pagbago-bagong ritmo ng ating enerhiya. Sa halip na tumuon lamang sa mga oras ng trabaho, kailangan natin pamahalaanan ng peak o pagbaba ng ating enerhiya. Mga estratehiya para sa panunumbalik ng balanse. Pagsusuri sa mga halaga. Ang stress ay madalas na lumalala kapag ang aksyon ay sumasalungat sa panloob na halaga. Tinatawag po itong cognitive dissonance. Regular na magtanong, ginugugol ko ba ang aking lakas sa buhay sa kung ano ang tunay na mahalaga sa akin? Halimbawa, kung ang pamilya, kalusugan at pagkamalikhain ay mahalaga, sinasalamin ba na iyong pang-araw-araw na kalendaryo ang mga prioridad na iyon, kahit sa maliit na paraan? Pagtukoy sa mindfulness. Ang mindfulness ay inilalarawan ni John Kabat-Zinn at nakapagtatag ng program ng NBSR bilang pagbibigay pansin sa isang partikular na paraan sa layunin, sa kasalukuyang sandali at hindi po mapanghusga. In summary po, ang pag-iisip ay kamalayan na may pagtanggap. Ito ay pagpuna sa kung anuman ang nangyayari, mga pag-iisip, damdamin at sensasyon nang hindi nagmamadaling baguhin o husgahan po ito. Bakit gumagana ang mindfulness? Ang mga neurobiological benefits po nito ay binabawasan nito ang cortisol na sobra po aktibo during stress. Ang mga psychological na benefits po nito ay yung pinapahusay nito ang ating atensyon at pagtuon, bubuo ng katatagan din po sa ilalim ng stress at nagpapabuti po ng regulasyon ng emosyon. Mga alagang hayop at kalikasan bilang therapeutic allies.
Ito po ay ang mga alagang hayop po ay kadalasan nagsisilbing attachment figure lalo na para sa mga taong nakakaramdam ng paghihiwalay. Nagbibigay sila ng secure na base, walang kondisyong presensya, pagtanggap at ginhawa. Sabi rin po ng research ay naglalabas rin po ng oxytocin o bonding hormone kapag ikaw ay nag-aalaga ng hayop, paglalaro, paghipag-eye contact sa mga aso for example. Pinapababa po nito ang cortisol at stress hormone. At pinapakita po nito, ito po yung biochemical responses ng katawan natin kapag tayo po ay nag-aalaga po ng hayop. Ang kalikasan naman po ay nakakatulong sa atin. Binabawasan nito ang ating mental fatigue, irritability at burnout. Ang mga tao po ay may likas na kaugnayan sa kalikasan na nag-uugat po sa evolusyon. Ito po ay nakakatulong puro sa atin para mag-control ng mood, pinapahusay nito ang ating pagkamalikhain or creativity at binabawasan ang mga tugon sa physiological stress. Mga applications sa clinical at community. Animal-assisted therapy, ginagamit po ito sa mga ospital, nursing home, trauma center at paaralan. Pagbawi ng trauma. Makakatulong po ang mga alagang hayop sa mga nakaligtas na trauma, nakalamas po ng trauma. Halimbawa po yung mga veterans po na may PTSD, nakakaramdam po sila ng grounding at pagkaligtas. Ang mga berde na reseta. Sa UK at New Zealand po for example, nilireseta po ng mga doktor ang oras sa paglabas, mga parke, pagpunta sa hardin, bilang bahagi ng paggamot sa depresyon at anxiety o pagkabalisa. Kahit na mga maliliit na exposure sa kalikasan po ay mahalaga. Pagtingin po sa halaman sa silid-aralan, ang maikling paghinga sa labas, o kahit yung mga tunog ng kalikasan sa loob ng bahay ay nagpapaganda po ng mood at focus. Kailangan natin isama rin po ang mga alagang hayop sa pang-araw-araw na gawain at itaguyod ang pagkakalantad sa kalikasan sa mga programa ng komunidad, sa mga silid-aralan sa labas, mga walking club o mga proyektong sa paghahalamanan. Ang ehersisyo po ay nagpapalitaw ng pagtaas ng mga endorphins, pinapataas nito ang serotonin at dopamine na nagpapatatag ng ating mood at motivation. At pinapataas rin nito ang ating BDNF, yung nagtataguyod po ng paglaki ng selula ng utak at katatagan sa stress. Ang neurochemical cocktail na ito ang dahilan kung bakit kahit ang isang mabilis na paglalakad ay nakakapagpaangat po ng mood at nakakapagpatalas ng focus. Physical na aktibidad at mental health. Ang ehersisyo ay nagpapabuti sa neurogenesis sa hippocampus, isang bahagi ng utak na nauugnay sa regulasyon ng mood at memorya. Pinabawasan nito po ang tinatawag na fogging sa pag-iisip o sa utak. Pinapahusay ang atensyon at pinapabagal ang pagbaba ng cognitive na nauugnay sa edad. Paulit-ulit na paggalaw ay nagpapalakas sa pagiging epektibo sa sarili o paniniwala sa kakayahan ng isang tao na magtagumpay. Therapeutic interventions tulad ng cognitive behavioral therapy. Tinutulungan po tayo i-reframe ang nararamdaman nating sakit at tinutulungan po tayo na ibaba yung paghihirap na nararamdaman natin habang tayo nagkakasakit. Kasama rin po sa cognitive behavioral therapy ang pacing, pag-i-schedule ng aktibidad at paglutas ng problema upang mapataas ang pakaramdam ng kontrol. Meron din pong tinatawag na acceptance and commitment therapy at mga kasanayan sa isip sa katawan o progressive muscle relaxation. Ito pa po ang mga iba pang therapeutic interventions, yung guided imagery, ang pag-imagine ng mga ligtas at nakapawing pagod na lugar, mindfulness meditation, pagpuna po sa mga sensation na may pag-uusisa sa halip na paghatol, nabawasan po nito ang pagdurusa kahit na nagpapatuloy po ang sakit. Mga practical na aplikasyon para sa mga komunidad, yung education, para mabawasan po ang stigma, mga grupo ng suporta, magbibigay ng mga puwang para sa mga nakabahaging karanasan at bawasan ang paghihiwalay, pagkasama sa pangangalagang pangkalusugan, hiyakatin ng mga doktor at therapist na pagsamahin ng gamot ng psychological sa estratehiya para sa magandang resulta. At mga pang-araw-araw po ng mga tools tulad ng mga pagsasanay sa paghinga,
mga relaxation, therapies, banayad na paggalaw o yoga o tai chi bilang pag-access po sa kasanayan sa pagharap. Bumuo ng matatag na relasyon. Ang mga kasanayan sa pagpapatibay ng matatag na relasyon. Importante po ang aktibong pakikinig, higit pa sa pakikinig ng mga salita, pakikinig para sa damdamin at kahulugan. Ini-increase po nito ang ating empatiya o empathy at nagbibigay po ito ng pagbuo ng pagtitiwala o trust. Mapilit na komunikasyon or assertive communication. Ipinapahayag ang pangangailangan ng malinaw, ngunit merong respect o paggalang. At pag-aayos ng salungatan. Lahat ng relasyon ay may salungatan, ang mga pagtatangka na pag-aayos ay mahalaga. Paano po natin ma-integrate ang personal mental health plan sa ating pamumuhay? Importante po ay meron tayong maliliit at makatotohanang mga aksyon. Hindi naman po goal ang pagiging perpekto. Mga examples nito yung mag-set po tayo ng limit, for example sa screen time, mindfulness training o yung deep breathing exercises, ang pag-aalaga ng hayop, for example kung may alaga po kayong hayop, mag-schedule po ng paglakad sa labas, physical na activity, gagawin po ito for 2 times for 20 minutes every week. Mga relasyon, kailangan rin po tayo maging intentional at respectful. Ito pong mga maliliit po na bagay na ito ay nakakatulong po sa atin para mapabuti ang ating mental health at physical health. Konklusyon, ang kalusugang pangkaisipan ay hindi isang patutunguhan, ngunit isang pang-araw-araw na kasanayan na binuo sa pamagitan ng maliliit, sadyang pagkilos ng panunumbalik ng balanse, koneksyon at katatagan. Para sa mga libreng serbisyo sa pagpapayo, mangyaring mag-email sa freepsychologicalcounseling@ucca.ca o freepsychologicalcounseling@ucca.ca. Maraming salamat po at sana po ay may natutunan po tayo ngayon.